Sa paglipas ng mga taon, nagbago man ang materyales at paraan, hindi nagbago ang layunin, ang pagbibigay liwanag. Mula sa mga bahay at pamilihan, lumipat naman ang ilaw ngayon sa mga paaralan, kung saan ang kabataan ang bagong tagapagpatuloy ng tradisyon. Isa sa mga institusyong patuloy na nagpapasiklab ng ganitong inobasyon ay ang Information and Communication Technology High School o ICTHS sa lungsod ng San Fernando. Dito isinilang ang proyektong iParol, isang modernong bersyon ng Giant Lantern Festival, nilikha ng mga mag-aaral at guro upang ipagpatuloy ang sining at diwa ng Pasko sa makabagong panahon. Actually, brainchild ito ni Sir Lawrence Agapito noong 2015 na siya yung naging principal namin. And then, ito rin ay sinuportahan ni Doc Ronnie Malyari bilang superintendent nung time na yon. So, ang pinaka-inspirasyon ay kultura at inobasyon. Kumbaga, pinagsama yon na paano natin ma-maintain or maipapasa yung kultura ng Fernandino, yung Giant Lantern Festival sa mga bagong henerasyon. So, yun yung naisip na gumawa ng maliit na bersyon ng Giant Lantern. Isang ideya mula sa mga guro, sinuportahan ng buong komunidad ng paaralan. Ang iParol ay simbolo ng pagkakaisa ng kultura at agham. Dito, nagsimula ang paglalakbay ng mga kabataang Fernandino tungo sa paglikha ng sarili nilang liwanag. Actually, di ba, ang San Fernando kilala bilang parang Christmas capital of the Philippines. So, ibig sabihin, kilala siya sa paggawa ng parol. Ngayon, bilang kabataang Fernandino, so natasan tayo ng division of San Fernando. Paano natin may innovate yung parol? Okay, since nga, di ba, dito sa school, ino-offer natin yung robotics. So, kumbaga, paano natin may innovate yung parol, no? Na ni-integrate natin yung curriculum dito sa ICTHS. So, naisip namin, so bumuo kami ng team. So, di ba, ang Giant Parol, so usually, manual. So, manual. So, innovate natin siya. Gawin natin na pwede natin siyang ma-reprogram ng paulit-ulit. At the same time, sa pagpuprogram na yan, hindi siya ganun kahirap. No? So, using computer, tapos gamit yung mga gamit natin sa robotics. So, may integrate natin, okay, yung technology dun sa paggawa ng parol. Yun yung parang inspiration dun. Sa bawat prototype na kanilang ginawa, napatunayan ng mga kabataan na ang tradisyon ay hindi kailangang iwanan para umusad. Ang mga Fernandino, alam naman natin sa ating kasaysayan na kilala tayo pagdating sa paggawa ng parol. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon ang ICTHS na gumawa ng kanilang sariling bersyon sa makabagong pamamaraan gamit ang teknolohiya, isang malaking pagkakataon yon sa panig ng paglikha ng inobasyon. At ang mga mag-aaral dito sa ICTHS ay may natatanging potensyal kung ikukumpara mo sila sa ibang mga eskwelahan. No? Mahusay pagdating sa akademiko, mahusay pagdating sa sining, mahusay pagdating sa teknolohiya. So yung lahat ng kahusayan na iyon ay isang parang sa putahe, pagsasama-samahin mo at makakalikha ka ng isang masarap na ulam. At ang ulam na yan ay magiging parte ng kultura. Para sa mga guro, ang tunay na inobasyon ay hindi lang nakikita sa teknolohiya, kundi sa mga batang marunong magpahalaga sa pinagmulan. Sa ICTHS, ang pagtuturo ay nagiging liwanag na gumagabay sa mga estudyante, mula sa mga wire at LED, patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kultura Kapampangan. Ang layunin natin is, kung siya yung nanay, tayo yung mga anak.
anak ng giant lantern parrot, yung iParrot. At ang nanay, sa kanyang anak, gusto niya kung ano yung meron siya, mas pa yung para sa kanyang anak. At yun yung iParrot. Na sana dumating ang panahon, katulad na ngayon, nakita ni Miss Ching, ni Ma'am Ching, kung ano yung talento ninyo. Mula sa papel at kawayan hanggang sa mga ilaw na nagniningning, isang bagay ang nananatili. Ang diwa ng Pasko sa puso ng bawat Fernandino. Ang liwanag na minsang sinindihan ng ating mga ninuno ay patuloy na nagiging pag-asa sa bawat tahanan. At patunay na sa San Fernando, hindi lang Pasko ang nagliliwanag, kundi ang ating pagkatao bilang Pilipino.